Usapang sweat gland sa ating katawan at body odor. So, ang sweat or ang pawis ba ay talagang negatibo ang dating sa katawan natin? O ano ang benepisyo ng pawis? Yan ang unang dapat pag-usapan natin. Dapat alam nating lahat na ang health benefit ng pawis or sweat is para manatili ang ating temperatura ng katawan. Ito po ay isang paraan para ma-detoxify, para mailabas natin yung tinatawag na heavy metals or mga toxic substances na kasama sa ating pagkain. Ito rin po ay isang paraan para maglabas ng mga chemicals, mag-eliminate ng ating mga waste products sa pamamagitan ng pawis. So, mapapansin nyo minsan ang pawis natin, parang may pagkaalat, parang mapapansin mo parang all over the body yan. Dahil gusto natin ibagsak o ibaba ang ating body temperature. Pero sa mga taong nag-ehersisyo, ang ginagamit nyong batayan sa pagbaba ng calories nyo ay yun pawis nyo. Medyo doon kayo nagkakamali. Dahil ang pawis ay hindi po sukat kung gaanong daming calories ang naitanggal nyo or nai-burn nyo sa pag-e-exercise ninyo. Now, sa usapang sweat glands, may tatlong uri yan sa ating katawan. Yung isa, sebaceous gland. Yung pangalawa, eccrine gland. At apocrine gland. Yung sebaceous, alam nyo na yon. Sebaceous meaning may kaunting fats na gland yon. Kaya nagkakaroon ng oiliness ang inyong face, ang katawan nyo, dahil gawa ng sebaceous glands yan. Pero, all over ng katawan natin, mula ulo hanggang paa, meron tayong isang klaseng pawis or gland, yung eccrine gland na pang temperature regulation. Ang inilalabas niyang sweat dito o pawis ay definitely odorless or walang amoy. Kaso, meron tayong isa pang huling gland, yung tinatawag na apocrine gland. Napapansin nyo, may mga taong may sariling signature scent or amoy. Hindi naman mabaho. Meron lang takdang amoy na alam mo, uy, si Doc Dennis yan. Hindi yan dahil naglagay ng pabango o anuman sabon, pero ito po ay nagbibigay ng certain odor na signature scent nyo. Dahil dito, pag sinabi natin apocrine gland, mas nakikita po ito sa kilikili natin at sa singit. Dito, mas malakas ang protein content ng sweat. So, hindi siya odorless. Kaso, pag inaksyonan na ng itong apocrine gland na nasa kilikili, sa singit, ay pwedeng maaksyonan ito ng mikrobyo o bakterya. Dito, pumapasok na ang issue na tungkol sa odor or amoy na hindi ka nais-nais. Ano ba ang mga pangkaraniwang sanhi, bakit nagkakaroon ng amoy ang ating pawis or sabihin natin BO o body odor? Una sa lahat, yung hygiene, yung kung tayo ay nananatiling malinis o hindi. Hindi madalas o hindi araw-araw ang pagpapaligo sa sarili. Infrequent bath, isa yan sa pinaka-common cause bakit nagkakaroon ng body odor ang tao. Dahil pag hindi po tayo naligo, nagkakaroon ng bacterial overgrowth. Dumadami ang mikrobyo, nabubuhay sila sa ating mga secretions and excretions, kaya nagkakaroon ng multiplication ng mga bakterya. Siyempre, nasa balat sila at binanggit na natin, mas maraming protina itong apocrine gland. So, merong protina, merong bakterya. Pag yung dalawa ay nag-aksyon, ay ito na, magkakaroon ng amoy. Pangalawa, ano ba ang alam nyong madalas na sanhi? Dietary factors, mga pagkain.
na hinahalo natin or kasama sa ating araw-araw na kinakain. Una na dito, yung mga maanghang na pagkain. Pangalawa, bawang at sibuyas. Ito ang tatlong factors or food products na common natin nakikita sa mga taong nagrereklamo na meron silang body odor. Pero yung pangatlo, maaring malinis sila, naliligo araw-araw. Maaring hindi sila kumakain ng maanghang, bawang at sibuyas. Kaso, meron silang mga medical condition, kagaya ng hyperhidrosis. Pag sinabi natin hyper, sobra, hydrosis, sobrang pagpapawis. Ito po ay isang medical condition na pwedeng mag-create ng body odor. At syempre, may mga sakit kagaya ng diabetes or mga kidney disease ay nagkakaroon ng distinct odor ang isang tao. Hindi sila naliligo, pero ito po ay dahil sa mga waste products na ilalabas nila. Alam ba ninyo na ang taong sabihin natin puberty, yung nagbibinata, nagdadalaga, mas active ang tinatawag natin sweat glands. Ito po ay effect ng hormones din sa katawan. Binabanggit natin yung mga hairy parts of the body. Yun sa bumbunan natin, sa kilikili, at dyan sa may singit. Dito po nagki-create ng more protein production at may mga lipids, fats, and oils. Kaya pwedeng maaksyonan ito ng mga bakterya at nagkakaamoy. So, pwedeng dala ng pagkain, dala ng sakit, or hindi malinis sa katawan. May kinalaman din po ang ating genetics or ang ating genes sa pag-create po ng odor. Hindi dahil mabaho o may amoy na lalabas, but mas prone kayo, mas naglalabas kayo ng protina, ng saba, mantika sa katawan, kaya nagka-aksyon ang mga bakterya, skin bacteria, para mag-create ng odor. Generally, ang pawis natin, kung alam mo, 99% water siya. Ang mga mineral na kasama sa sweat ay yung sodium, potassium, at magnesium. Sila po ay naglalabas ng breakdown ng mga waste products natin, kagaya ng ammonia, urea, lactate. Minsan nga, dahil sa pawis mo, malalaman ko at alam ko ano ang gamot na iniinom mo. Dahil may mga gamot, may mga sangkap sa mga pharmaceutical agents na siya'y nailalabas din sa pawis. Kaya nga, pag gusto mong malaman yun mga gamot na iniinom ng isang pasyente, chine-check natin minsan yan sa pamamagitan ng kanilang hair follicle or ang kanilang sweat glands. So, dapat frequent washing, frequent cleaning, kailangan na kailangan to. Now, maraming katanungan dito, inaalam nila, Dok, ano ba ang dapat gawin para maiwasan itong tinatawag natin body odor or effect ng sweat glands na inaaksyonan na ng bakterya? Una, syempre, yung regular ng pagpapaligo or regular bath with antibacterial soap. Gagamit kayo ng agent na talagang tunay na meron pang alis ng mikrobyo sa katawan. At dapat gamitan ng tamang drying agent kagaya ng tuwalyang malinis at tuyo. Ito ay dapat dry ang towel mo at ikaw lang ang gumagamit. Okay? So, yung clothing choice mo, ang pagpili mo sa mga damit mo, siyempre, dapat malinis, loose ang fit. Kung pwede sana, natural fiber lamang, cotton or wool. Siyempre, dito sa Pilipinas, o linen, pwede lang tayo gumamit ng cotton at linen, medyo mainit ang wool. At kung talagang basa na at pawis na, mag-change, magpalit po, no? Kung meron kayong issue sa dietary pagkain nyo,
kailangan ng dietary adjustment. Hindi lang natin pwedeng hayaan na panay bawang na lang, sibuyas at maanghang pagkain. I-limit nyo yung food intake nyo na alam nyong pwedeng mag-cause ng body odor. Isa pa, meron tayong mga management sa body odor or management sa sweat production. Ito po ay related sa stress. Alam nyo ba? Pag medyo stressed at anxious ang isang tao, mas maraming pawis, mas active ang kanilang sweat glands. Kaya kailangan mo mag-indulge ng tinatawag na relaxation techniques. Yung pag-breathing alone can tone down or pagbaba ng inyong sweating capability. At syempre, hindi ba? Naranasan niyo na sigurado yan. Pag stress kayo, pawis na pawis kayo, nanginginig kayo at tumataas ang heart rate nyo. Kaya yun ang tinatawag natin stress or anxiety-induced sweating that will lead to body odor. Ayan. Sa oras na ito ay kukuha tayo ng mga katanungan mula sa ating Viber, no? Inuulit ko po, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating Viber number 0919-278-3000. I-text lang ninyo ang pangalan nyo at ang inyong katanungan. Meron tayong katanungan mula kay Rosa ng Pampanga. Bakit kahit naliligo ako, may amoy pa rin ang katawan ko? Kailangan natin malaman, Ma'am Rosa, is meron ba tayong medical condition kagaya ng problema sa bato, problema sa diabetes or asukal sa dugo, or sapat ba ang tubig nyo? Inuulit ko po, 99% ng pawis natin, water. At syempre, yung iba, 1%, yung mga metabolic products, waste products. Minsan kasi pag dehydrated, mas may amoy ang ating pawis. Kaya para maiwasan po yun, regular ang hydration natin para hindi po masyadong concentrated ang ating sweat or pawis. May katanungan din tayo mula kay Tina ng Quezon. Paano ko sasabihin sa partner ko na may mabaho siyang naaamoy or body odor para hindi siya masasaktan? Siyempre, hindi po ganun ka-easy magsabi sa isang partner or sabihin natin, maski na kapatid mo. Ako, I will tell you directly, sasabihin ko dahil concerned po tayo. At kailangan sasabihin mo lang sa kanya na parang may napapansin ako, kakaligo mo lang, may naamoy ako. Pwede natin ipakonsulta. Titingnan natin on the medical side. Dahil hindi naman dahil marumi sila or hindi naliligo, maaaring talagang may kondisyon sa kanilang kalusugan na siyang bakit nagkakaroon ng amoy ang katawan nila. So, ako, I will be very honest, mas magiging masaya pa yung partner mo dahil maintindihan nila ang concern mo and hindi ka, patumpik-tumpik pa. Diretso sa problema. Mula naman kay June ng Tondo, bakit kahit nakatayo lamang ako, kahit hindi nagalaw sa isang lugar, pinagpapawisan pa rin ako? Ito yung pinag-usapan natin, heat index, hindi ba? Itong heat index na ito ay yung humidity or yung water vapor sa environment natin. Kaya mas kinasabihin natin, hindi kayo kumikilos, hindi kayo nagbe-burn ng energy. Itong ambient temperature sa paligid mo ay siyang pwedeng mag-induce ng heat. Higit pa sa temperatura natin. Yan ang pinag-usapan natin last week, ano? So, anong gagawin mo? Pumunta sa lilim, magpunasan ang pawis nyo, at uminom ng sapat na tubig. Mula naman kay Nathan ng Bulacan, ano po ang pagkakaiba ng antiperspirant sa deodorant? Now, ang antiperspirant, mula sa salita niya, ibig sabihin tanggal pawis. So, meron siyang katawan, meron siyang chemical na pag in-apply mo sa katawan, pinipigilan niya or iniiwas niya yung pag-produce ng pawis mula sa sweat glands. Ang deodorant naman is deodorize. Ibig sabihin, tanggal odor. Therefore, para kang naglalagay ng pabango na para ma-counteract ang amoy. Kaya tawag doon deodorant. tanggal, odor, rant. Okay? Kaya,
minsan may makikita kayong produkto na halo na ang dalawa. Antiperspirant na, deodorant pa. So, gagamitin nyo lang very, very light. Ha? Huwag masyadong makapal. Mula naman kay Wendy ng Caloocan, Doc, hindi ko magets, hindi man maamoy, pero ang dalas pagpapawisan ng kamay ko o pasmado. Now, ito yung tinatawag natin hyperhidrosis. So, pwede tayong magpatingin dahil meron tayong mga glands sa palm natin, sa kamay, na malaman natin kung anong gagawin. Minsan may medical condition yan eh. Okay? So, dapat check ka para sure ako bakit kayo nagpapawis lalo na sa palad nyo. Mula naman kay Raymart ng Novaliches, bakit kahit nag-deodorant ako ng maayos, basta pagpapawisan pa rin ako, nangangamoy pa rin ako? Therefore, titingnan natin yung kondisyon na binanggit ko kanina. Meron ba sa pagkain? Meron ba dahil sa kulang sa tubig? Meron ka bang kasuotan na siyang hindi pinapahinga or pinapabreathe ang iyong sweat? Hindi niya pinapayagan mag-evaporate. So ito yung mga factors na dapat natin isipin na ano ba ang nagkukos. Huwag niyong isipin na ginagawa niyo na isang parte, yun hygiene. Pero yun ibang aspeto. Hydration, kasuotan, at syempre yun sapat na sabihin natin, yung stress, management of stress mo. Okay, so yun ang ating pinag-usapan na tungkol sa sweat glands at body odor. Alam ko, medyo touchy ito. Sabi nga kanina sa isang katanungan kanina, paano mo sasabihin sa partner? Sabihin mo, diretsahan, hindi naman nakaka-insulto dahil ang pagsabi mo nito ay hindi ka naman sa iniinsulto mo siya o sabihin natin, gusto mong masamain ang kwento pero more of concern. Pag nakita nilang concern yan, mas maintindihan nila at gagawa ng paraan yan. Kung medyo may katanungan pa kayo at bitin kayo sa usapan natin, nasa Facebook at TikTok na rin po ako, mga kapamilya. Sundan nyo lang po ako sa Facebook, TikTok, i-type lang ang ating username at Doc Dennis Official. Mag-follow, like, and share para sa ibang pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na may kinalaman sa kalusugan. Mag-message lang po kayo.